Sa bawat sulok ng Pilipinas, ramdam ng mga tao ang epekto ng korupsyon. Mula sa mga kalsadang madaling masira, ospital na walang sapat na pondo, ayuda na hindi nakakarating sa totoong nangangailangan, hanggang sa buwis na hindi nagagamit para sa tama. Lahat ng ito ay konektado sa iisang ugat, katiwalian. Hindi lang simpleng issue ng iilang opisyal ang usapan dito, kundi isang malawakang sistema ng kinasasangkutan ng mga politiko, matataas na opisyal ng gobyerno at mga malalaking contractors. Isa sa mga pinakabumulaga kamakailan ay ang pagkasangkot ng ilang kontraktor gaya ng Diskaya Couples na nasasangkot sa malalaking anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Kaya't sa videong ito ay silipin natin ang Top 10 pinakakorap na ahensya ng gobyerno sa Pilipinas, isang listahan na nagpapakita kung bakit tila ba paulit-ulit na lang ang problema ng bansa sa katiwalian. 10. PhilHealth. Ang PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation ay nilikha upang maging sandigan ng bawat Pilipino pagdating sa kalusugan. Ang layunin nito ay simple: siguraduhin na bawat isa ay may akses sa medical coverage. Ngunit sa paglipas ng mga taon, nasangkot ito sa iba't ibang eskandalo na yumanig sa bansa. Isa na rito ang isyu ng bilyong-bilyong pisong nawala dahil sa ghost claims, overpayments at pekeng mga pasyente. May mga ulat ng ilang ospital ay nakikipagsabuatan sa mga opisyal ng ahensya upang maghain ng pekeng resibo at bayarin. Noong panahon ng pandemya, mas lalong nabunyag ang malalim na sugat ng PhilHealth. Sa halip na magbigay ng tiwala at kapanatagan sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong medikal, naging sentro ito ng galit at kawalan ng tiwala. Ang masaklap pa rito, may mga politiko na sangkot sa pagbibigay ng overpriced na IT systems at medical equipments na pinopondohan ng ahensya. Ang ganitong sistema ay nagpapakita na hindi lang sa loob ng PhilHealth umiikot ang katiwalian, may kasabwat din sa labas. At habang nangyayari ito, milyon-milyong Pilipino ang patuloy na nagbabayad ng kontribusyon pero hindi makakuha ng sapat na benepisyo. 9. National Irrigation Administration or NIA. Kung may ahensyang mahalaga para sa sektor ng agrikultura, ito ay ang NIA. Layunin nitong tiyakin na sapat ang patubig para sa mga magsasaka upang magkaroon ng mataas na ani at masiguro ang food security ng bansa. Ngunit sa kabila ng napakahalagang papel nito, paulit-ulit itong nasasangkot sa mga isyu ng katiwalian. Kabilang dito ang overpricing ng mga kagamitan, anomalya sa bidding at ghost projects. Halimbawa ay may mga proyekto para sa irigasyon na formal na inilunsad, na allocatean ng pondo, ngunit hindi natapos o hindi man lang sinimulan. Ang pera, napunta lang umano sa bulsa ng iilang opisyal at kawani ng gobyerno. Ang masakit kaibigan, apektado ang mga magsasaka na umaasa sa tubig para sa kanilang mga pananim. May mga negosyanteng konektado rin sa ilang opisyal na nakikipagsabuatan para makuha ang malalaking kontrata ng ahensya, kapalit ng porsyento ng mga nasa posisyon. Ang resulta, lugi ang taong bayan at bumababa ang produksyon ng pagkain sa bansa. 8. Department of Social Welfare and Development or DSWD. Isa sa pinakasensitibong ahensya ay ang DSWD na may tungkuling maghatid ng ayuda at tulong sa mga pinakamahirap na Pilipino. Ngunit sa tuwing may kalamidad, hindi maiiwasang lumabas ang mga balita ng nawawalang mga relief goods, pekeng mga benepisyo ng 4Ps at ayuda na ginagamit para sa politika. May mga ulat din ng mga empleyado at opisyal na nagtatago ng relief goods para ibenta o ipamahagi lang sa mga kaalyado. Mas nakakalungkot pa, may mga kontrata para sa pagbili ng bigas, canned goods at iba pang relief supplies na overpriced. Ang mga kumpanyang ito ay nakakakuha ng kontrata sa halagang lampas sa aktual na presyo ng mga produkto at ang sobra ay napupunta sa bulsa ng mga tiwaling tao. Habang nangyayari ito, libo-libong pamilya ang naghihintay ng tulong na hindi kailanman dumarating. 7. Department of Agriculture or DA. Matagal nang nadungisan ang pangalan ng DA dahil sa malalaking eskandalo. Sino ba ang makakalimot sa fertilizer fund scam na kinasangkutan ng bilyong-bilyong piso? Ang mga abono ay pinagbenta ng sobra-sobrang presyo at ang ibang bahagi ng pondo ay ginamit pa umano sa pangangampanya ng mga politiko.
Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos ang ganitong uri ng anomalya. May mga ulat ng pekeng proyekto at overpricing ng farm equipment tulad ng traktora at pataba. Sa halip na umangat ang kabuhayan ng mga magsasaka, lalo silang nalugmok sa kahirapan dahil sa kawalan ng sapat na suporta. Ang papel ng mga negosyanteng konektado sa ilang opisyal ay napakalaki rito. Sila ang nakikipagsabwatan upang maaprubahan ang kanilang bid kahit hindi ito patas. Gaya ng mga kasong lumulutang ngayon laban sa ilang taong may impluensya sa loob at labas ng ahensya. Malinaw ng pakikipagsabwatan sa DA ay isa sa mga ugat ng malawakang katiwalian sa sektor ng agrikultura. 6. Bureau of Immigration or BI. Ang BI ang bantay ng Pilipinas sa pagpasok at paglabas ng mga dayuhan. Ngunit ilang beses na itong nabahira ng iskandalo, particular ng Pastillas scam. Sa kasong ito ay sinasabing ang mga opisyal at empleyado ng BI ay tumatanggap ng pera mula sa mga dayuhan upang pabilisin ang proseso ng kanilang mga papeles. Ang pera ay nilalagay daw sa papel na parang pastillas, kaya't ganoon na lang ang tawag nila dito. Bukod dito ay may mga ulat din ng ilang opisyal ay nagbibigay ng proteksyon sa mga illegal na dayuhan kapalit ng lagay. Ang ganitong uri ng sistema ay hindi lang simpleng korupsyon, banta rin ito sa pambansang seguridad. At tulad din ng ibang ahensya, may mga negosyante at fixer na sangkot dito. Silang nag-aalok ng mga express lane services sa mga dayuhan kapalit ng malalaking halaga na ibinibigay naman sa mga kasabwat sa loob ng BI. 5. Bureau of Internal Revenue or BIR. Ang BIR ang inaasahan ng bansa sa pagkolekta ng buwis na siyang pangunahing pinagkukunan ng pondo para sa mga serbisyo publiko. Ngunit sa halip na mapunta sa bayan, malaking bahagi ng dapat nakokolekta ay nawawala dahil sa katiwalian. May mga ulat ng under-the-table deals, extortion mula sa maliliit na negosyo at pakikipagsabwatan sa malalaking kumpanya para makaiwas sa buwis. Isipin mo na lang kaibigan, isang negosyanteng may malaking koneksyon ay makakatipid ng daan-daang milyon dahil lang sa opisyal sa BIR na handang magsara ng mga mata. At sa likod ng mga transaksyong ito, madalas ay may mga contractors at fixers na nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga negosyante at tiwaling opisyal. Habang ang mga maliliit na taxpayers ay walang magawa kundi magbayad, ang malalaki ay nakakalusot sa pamamagitan ng lagay. 4. Philippine National Police or PNP. Ang PNP ang pangunahing tagapagpatupad ng batas. Ngunit sa halip na proteksyon, maraming tao ang natatakot sa kanila dahil sa mga ulat ng katiwalian. Ilan sa mga kilalang kaso ay ang Ninja Cops na sangkot sa pagbebenta ng nakumpiskang droga, pati ng mga pulis na kumukupkop sa illegal gambling at smuggling operations. Ang masaklap pa, may mga ulat ng ilang opisyal ay tumatanggap din ng protection money mula sa mga malalaking sindikato at negosyante. Ibig sabihin nito, sila mismo ang magiging hadlang sa katarungan. Sa ganitong sistema ay hindi nakapagtataka na bumababa ang tiwala ng publiko sa kapulisan. At gaya ng ibang ahensya, hindi rin malayo na ang mga negosyanteng konektado sa ilang opisyal ay may papel dito dahil sila ang nagbebenta ng mga overpriced na kagamitan at supply sa PNP kapalit ng porsyento. 3. Land Transportation Office or LTO. Halos lahat ng Pilipino ay may karanasan sa LTO at halos lahat din ay may reklamo. Mula sa fixer system, sobrang tagal na proseso hanggang sa mga issue ng overpriced na plaka at lisensya. Hindi maikakaila na malalim ang sugat ng korupsyon sa ahensyang ito. Ang red tape ay tila naging normal kung saan napipilitang magbayad ng lagay ang tao para lamang mapabilis ang kanilang transaksyon. Ngunit sa mas malaking larawan, nakikita natin ang papel ng mga pribadong kumpanyang konektado sa ilang opisyal sa mga proyektong pinopondahan ng LTO. Halimbawa ay ang mga kontrata para sa plaka ng sasakyan o driver's license card ay napupunta sa piling mga kumpanya. Kadalasan ay overpriced pa at ang mga negosyanteng ito ay nakikipagsabwatan sa mga opisyal upang masiguro na sa kanila mapupunta ang proyekto. Ang epekto, taong bayan ang laging dehado at nagbabayad ng sobra. 2. Bureau of Customs or BOC. Kung korupsyon ang pag-uusapan, hindi nawawala sa listahan ng BOC. Ito ang ahensyang responsable sa pagpasok at paglabas ng mga produkto sa bansa. Ngunit dahil dito rin dumadaan ang bilyong-bilyong halaga ng mga kalakal, ito rin ang naging sentro ng malalaking anomalya. Kabilang dito ang smuggling, under-the-table clearance at proteksyon sa mga illegal shipments.
Marami ring ulat na ang mga malalaking kontrabando tulad ng droga at armas ay nakakalusot dahil sa pakikipagsabuatan ng mga opisyal ng BOC at malalaking negosyante. Ang mga brokers at fixers ay may malaking papel dito dahil silang gumagawa ng paraan upang mapabilis ang proseso kapalit ng malaking halaga. Sa madaling salita, kung walang lagay ay matatagalan ng mga shipments, pero kung may lagay ay makakalusot kahit ano pa man ang laman ng mga containers. 1. Department of Public Works and Highways or DPWH. Sa tuktok ng listahan, walang iba kundi ang DPWH. Ang ahensyang may pinakamalaking pondo taon-taon dahil sa mga proyektong pang-imprastruktura. Ngunit ito rin ang pinakabinansagang pugad ng katiwalian. Paulit-ulit ang mga kaso ng overpricing, kickbacks, substandard projects at ghost projects. Ang mga proyektong dapat sana ay nagdudulot ng kaunlaran ay naging simbolo ng korupsyon. Ayon sa mga ulat, malaki ang papel ng mga contractors dito. Gaya ng mga pangalan na lumalabas ngayon sa kasalukuyang mga balita tulad ng mag-asawang Diskaya. May mga contractors na nakikipagsabuatan sa mga opisyal ng DPWH upang makakuha ng malalaking proyekto. Kapalit nito, nagbibigay sila ng porsyento o kickback sa mga nasa loob. Ang epekto, mga kalsadang madaling masira, mga tulay na bumabagsak kahit wala pang dekadang taon mula nang ipagamit sa publiko at mga infrastrukturang hindi natatapos. Hindi lang pera ng bayan ang nalulustay, pati ang kaligtasan ng taong bayan ay nasa at risk. Ito ang dahilan kung bakit madalas bansagang Department of Public Wealth and Highways ang DPWH, dahil ang yaman ng bayan ay dito lang nauubos. Sa ating countdown, makikita natin ang problema ng korupsyon ay hindi lang nakaugat sa mga opisyal ng gobyerno, kundi pati na rin sa mga contractors at mga negosyante na nakikipagsabuatan para sa mga pansariling interes. Ang kaso ng mga contractors gaya ng Diskaya couple ay malinaw na patunay kung paano lumalawak ang katiwalian sa pamamagitan ng sabuatan ng mga pribado at gobyernong sektor. Kung walang transparency, accountability at tunay na pagpapanagot, mananatiling sugat ng bayan ang korupsyon. Kaya't ang tanong, hanggang kailan tayo masasadlak sa ganitong sitwasyon? Sana sa pag-uumpisang linisin at ayusin ang katiwalian ng kasalukuyang admin ay magkaroon ng pangil ang mga batas para kahit paunti-unti ay magkakaroon ng pag-asa para sa bayan.